Ang ugat ng halamang ito ay dinidikdik at binababad sa alak para muling manumbalik ang sigla ng kalalakihan pagdating sa usaping mag-asawa. Ito ay ang Buddha belly. Ang ugat din nito ay pinananapal sa mga malalalim at malulubhang sugat para sa kaagarang paghilom. Ang ugat nito ay kilalang kilala din sa China bilang pangunahing gamot sa mga impeksyon dahil yan sa taglay niyang natural antibiotic. Kasama na din na nagagawa nitong magamot ay ang paninilaw ng balat at mga mata dahil sa sakit na jaundice. Ginagamit din itong pangalis ng sakit sa katawan. Ang bunga naman nito ay laxative. Ngunguyain mo lang ito kung hirap kang dumumi or matigas ang iyong dumi. Kasama na din dyan ang pagpuksa sa bulate sa loob ng ating katawan, pampurga in short. Tinatawag din itong gout plant dahil ang pagtapal ng dinikdik na ugat nito sa parteng kasukasuan na namamaga ay nagagawa nitong magamot. Kung natuklaw ng makamandag na ahas, uminom agad ng nilagang ugat nito at agad isugod sa pinakamalapit na pagamutan. Dahil ang halamang ito ay nagagawang mapabagal ang pagkalat ng lason sa kamandag sa katawan ng natuklaw ng ahas. Paalala lang po sa mga buntis, huwag po kayong iinom nito. Pwede pong makasama ito sa dinadala nyong bata. Pwede pong itong gamitin ng buntis kung namamaga ang inyong kasukasuhan. Ang buong halaman na ito ay may toxins compound, kaya ang labis-labis na paggamit ng halamang ito ay maaaring makapinsala sa atin at magdulot ng pagkahilo at pagsusuka. Moderate lang po ang paggamit lalo na kung iinom kayo nito. Sa mga nagbababad ng ugat nito sa alak, hinay-hinay lang din po. Masyado po nitong binubus ang ating libido at nagiging agresibo sa sexual matters. Pwede din po ito magdulot ng palpitation sa ating puso. At yan ay isang minutong dagdag kaalaman galing sa isang magsasaka.